Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Sabado at ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkokorona sa ating mahal na inang si Maria bilang Reyna ng Langit at Lupa. Kung ang pag-uusapan at pagninilayan ay ang kanyang pagkokorona, magandang bigyang diin na sa pagkilala ng Diyos sa Kanya bilang Reyna ng Langit at Lupa, ang kanyang pagkareyna ay maaaring tumukoy sa tatlong mahahalagang katangian. Una, mula sa ating Ebanghelyo, narinig natin kung papaanong sa pagbabalita ng anghel sa Kanya na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos, na bagamat ito'y hindi niya naiintindihan, hindi niya nauunawaan lahat, siya'y sumunod sa kung ano ang plano ng Diyos. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Masunurin si Maria sa Diyos. Mas sinusunod ni Maria ang kung ano ang kagustuhan, ang kalooban ng Diyos kaysa sa kanyang sarili. Kaya kung tatanungin natin, ano ang mahalagang katangian ni Maria kung bakit natin siya tinatawag na Reyna ng Langit at Lupa? At itong ebanghelyong ito ang maaaring sumagot sa tanong. Si Maria ay naging masunurin sa Diyos. Ikalawang katangian, si Maria sa kanyang pagiging masunurin sa Diyos at sa kanyang buhay kasama si Jesus, siya'y nagpakita ng napakagandang katangian, kababaang loob. Matapos niyang tanggapin ang magandang balita na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos, ito'y ibinalita niya sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Siya'y naglakbay, siya ay tumungo sa tahanan ni Elizabeth upang ihatid ang magandang balita. Bagamat pinili at hinirang upang maging ina ng anak ng Diyos, siya ay nagpakita ng kababaang loob. Hindi kailanman naging daan para kay Maria na maging mayabang o maging mataas o maging mapagmalaki. Para kay Maria, ang napakataas na karangalan na ibinigay ng Diyos sa akin ay dapat magbigay sa akin ng napakagandang aral, magpakababa. At dito, magandang tularan si Maria. Sa napakataas na karangalan na ibinigay ng Diyos sa kanya, mas nagpakababa siya. Ikatlong katangian ni Maria kung bakit natin siya tinatawag na Reyna ng Langit at Lupa ay ang kanyang pagiging mapaglingkod. Bagamat ina ng Diyos, sa kanyang kababaan, ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paglilingkod. Kung ipagpapatuloy natin ang pagbasa sa ebanghelyong ito, mababasa natin doon sa kwento na si Maria ay nanatili pa ng halos 3 buwan sa tahanan ni Elizabeth at pinaglingkuran niya si Elizabeth. Kung minsan ang karangalan, ang kataasan, ang propesyon na binibigay ng Diyos sa atin ay nagiging daan upang itaas natin ang ating mga sarili at maghangad na tayo ang pagsilbihan. Iba si Maria.
habang siya'y itinataas ng Diyos, mas lalo naman siyang nagpapakababa at naglilingkod. Para kay Maria, kung may magandang katangian na ibinigay ang Diyos sa kanya, ito ay gagamitin niya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ng buong kababaang loob sa pamamagitan ng taos-pusong paglilingkod. Tunay na siya ay reyna, hindi dahil sa siya ay karapat-dapat na itanghal bilang reyna sa kanyang kagandahan, sa kanyang karangalan. Ang kanyang pagiging reyna ay sa pamamagitan ng tatlong mahahalagang katangian na ito. At ito nawang mahahalagang katangian na ito ang ating tularan. Pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos, kababaang loob, at tapat na paglilingkod. Amen. Magsita